Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Pagpatay ng New People's Army sa 6 na pulis sa Bagao, Cagayan kahapon, kinundina ng Philippine National Police. Puwersa ng Philippine National Police sa Cagayan itinaas na sa full alert status. Paglalaan ng budget para sa mga proyekto at programa ng mga local government unit walang halong partisanship ayon sa Budget Department. Mall voting hindi na dapat ituloy ng Commission on Elections ayon kay Senator Coco Pimentel. Premium Airport Bus Service sa Ninoy Aquino International Airport magsisimula ng bumiyahe bukas. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-17 sa buwan ng Pebrero taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring center sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang motorcycle accident sa Quezon City at sa Nueva Ecija. Gayun din ang batang na-aksidente sa Mountain Province. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isa sa 8 sugatan sa banggaan ng motorsiklo at tricycle sa may IBP Road, Barangay Batasan Hills sa Quezon City kaninang 1:00 ng madaling araw. Nagtamo ng malubhang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang motorcycle rider na si Gilbert Acuña matapos humampa sa semento. Matapos bigyan ng first aid ay isinugod ng UNTV News and Rescue Team si Acuña sa East Avenue Medical Center. Ang ibang rescue team naman ang tumulong sa 7 iba pang sugatan na sakay ng tricycle. Banggaan rin ang motorsiklo at tricycle ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa Barangay Dimasalang, Cabanatuan City, Nueva Ecija pasado 10:00 kagabi. Nagtamo ng pasa sa itaas ng kaliwang kilay ang sakay ng tricycle na si Anacoreta Villasan. Samantalang nahilo naman ang tricycle driver na si Claudio Santiago dahil sa pagtaas ng blood pressure. Matapos mabigyan ng first aid at bumuti ng kondisyon ay tumanggi nang magpatid sa ospital ang mga biktima. Samantalang nauna namang isinugod sa ospital ang driver ng motorsiklo na si Julius de la Cruz ng kanyang mga kaibigan. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 5 taong gulang na batang lalaki na si Ryan Liachug na nasugatan sa noo habang naglalaro sa Barangay Chakchakan, Bontoc Mountain Province pasado 2:30 kahapon. Ayon sa pinsan ng bata na si Eric, tumama ang noo ni Ryan sa steel bar habang naglalaro. Matapos malapatan ng pangunang lunas sa mga sugat sa noo, kamay at paa ay pinauwi na ang bata sa kanilang tahanan. Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Tulong muna bago balita! Inutugis na ng Philippine National Police o PNP ang grupo ng mga rebeldeng NPA na nang-ambush at nakapatay sa 6 na pulis sa Cagayan. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Leia Ilagan. Leia? Good evening sa iyo, Attorney Reg. Mariin ngang kinukundina ng pamunuan ng Philippine National Police ang pananambang ng New People's Army sa mga miyembro ng Regional Public Safety Battalion o RPSB sa Barangay Santa Margarita, Bagao, Cagayan kahapon. 6 na pulis dyan, Attorney Reg, ang namatay at 15 ang nasugatan sa insidente. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, magsasagawa sana ng investigasyon ang mga tauhan ng RPSB sa ginawang panununog ng rebelding grupo sa mga heavy equipment
ng isang kontraktor na tumanggi sa extortion activities ng grupo. Pakinggan natin ang sinabi ni Police Chief Superintendent Wilben Mayor. The acts of the NPA clearly show their utter disregards of human lives and concern of the welfare of the local populace despite of the effort of the government to uplift the well-being of the people of Cagayan through sustained developments. Sinabi pa ni Mayor na sa ngayon ay patuloy ang ginagawang hot pursuit operation ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines laban sa mga rebelde at itinaas na rin Attorney Red sa full alert status ang pwersa ng PNP sa Cagayan. Sasampahan na rin nila ng reklamo ang grupo ng NPA na responsable sa nasabing ambush. Samantala, tiniyak naman ng Malacanang na mabibigyan ng hustisya ang mga biktima sa naturang insidente. Pakinggan naman natin ang sinabi ni Secretary Edwin Lacerda. We certainly condemn those people who perpetrated the attacks on our police. Our police have been the leadership of the PNP has been informed of this, and we will go after those who have perpetrated this. Kasunod ng pakikiramay, tiniyak din naman ng pamunuan ng Philippine National Police na makakatanggap ng mga benepisyo ang mga namatay at maging ang mga nasugatang pulis. Kinilala Attorney Reg ang 6 na nasawi na sina PO1 Ryan Anang, PO1 Daryl Sunico, PO1 RJ Bautista, PO1 Rogelio Alfonso, PO1 Julio Soriano at PO1 JP Aspiros. Pakinggan muli natin ang pahayag ni General Mayor. 6 months salary allowances and bonus. Number 2, death pension benefits, monthly pension equivalent to 50% of base pay and long pay. Number 3, commutation of accumulated leave. Number 4, reimbursement of hospitalization expenses for wounded in action. Number 5, Special Educational Assistance Program entitles the college beneficiary of killed in action and wounded in action personnel. And there are benefits outside of the PNP also. Attorney Reds, nabawi ng mga pulis sa naturang insidente ang eksklusibong baril naman ng Special Action Force na nakuha ng mga rebelde noong mga nakaraang operasyon sa Alapaan, Cagayan. Leia, napakaraming katanungan, no? Pero konti lang pwede kong matanong sa'yo. Unang-una, kinukonsidera ba ng PNP na ito ay isang setup na nanunog sila tapos syempre, kasunod nun, kailangan imbestigahan ng mga pulis at doon sa on the way sila para imbestigahan yun, doon sila na-ambush. Sinabi ng PNP Attorney Reds na gawain na talaga ng NPA na manunog. Yun ang laging panakot nila sa mga businessman na hindi nagbibigay ng pera doon sa bilang bahagi nga ng kanilang extortion activity. Pero sinasabi ng PNP na ito ay pinuntahan ng kanilang tropa upang imbestigahan at pinaghandaan nila ito. Yun nga lang, hindi nila akalain na meron doong mga NPA na nag-aabang sa kanila. Leia, ito bang ginawa ng NPA na to ay maituturing na may kaugnayan din dun sa mga pahayag ng gobyerno na wag magbibigay para dun sa permit to campaign ngayong darating ng eleksyon? Para nagpapakita ba sila ng show of force na sila ay isa pa ring threat na kailangan seryosohin ng mga kakandidato? Posible yan, Attorney Reg, pero mariin ang pahayag ng PNP na ipagbigay alam sa kanila kapag may mga ganyan, lalo na yung mga politiko. At kasama din sa ginagawa ng PNP, nananawagan sila sa mga politiko na yung mga lugar na pupuntahan nila para mangampanya ay ipagbigay alam sa kanila para naman mabigyan nila ng sapat na seguridad yung mga kandidato, lalo na sa mga liblib na lugar. Posible din na talaga nagpapakita ng puwersa itong NPA para matakot itong mga kandidato at magbigay ng pera na hinihingi nila. Huling tanong, could this have been prevented? Siguro, kung may sapat na paghahanda yung tropa ng pamahalaan. Pero ang idinidiin ng kanina ng tagapagsalita ng PNP na maayos ang kanilang koordinasyon. May mga tumulong na taga-AFP ng Armed Forces of the Philippines. Sa katunayan, nagpadala pa ng reinforcement at ng helicopter ang Air Force. Ang tanong lang ngayon, Attorney Reg, ay papaanong nangyari na natambangan sila ng ganun kung maayos yung intelligence report. Maraming salamat, Leia Ilagan, para sa ulat na yan. Samantala, nakahandang magbigay ng area security ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga kandidatong nais mangampanya sa mga conflict-affected areas. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Maaari
Maaaring mag-provide ng puwersa ng mga sundalo ang AFP sa mga kandidatong nagbabalak mangampanya sa mga lugar kung saan may banta ng seguridad dahil sa mga armado at bandidong grupo tulad ng New People's Army. For the candidates, for our stakeholders, they just have to inform the nearest military unit in the area para adequate route and area security can be accorded to them for their safety. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Noel De Toyato, maaari nilang bigyan ng area security, mapa national o local candidate man. Nilinaw naman ng AFP Public Affairs Office na hindi pinapayagan ang sino mang sundalo na maging security personnel o escort ng kahit sino mang kandidato. Ang buong puwersa ng AFP ay nakapailalim sa Commission on Elections pagdating sa election-related duties. Dagdag pa rito, muli ring nagpaalaala ang AFP na agad na i-report sa kanila upang maaksyonan ang mga kandidatong kinikikila ng mga bandido sa pamamagitan ng permit to campaign o permit to win. Nobody gave them any license to issue a permit. These are plain and simple extortion letters. Samantala, hindi titigil ang AFP sa kanilang combat operations laban sa iba pang armadong grupong bantarin sa May 2016 national elections. May mga areas na kung saan nakakonsentrate yung mga armado, yung mga BIFF. These are areas of concern and ang utos ng ating Chief of Staff is no let up in operations. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide. Naniniwala ang chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms na hindi na dapat ituloy ng COMELEC ang planong mall voting. Ito ang balita ni Victor Cosare. Para sa darating na halalan, target ng Commission on Elections na ilipat sa mall ang ilang mga presinto malapit rito, lalo na ang may maraming senior citizens at person with disabilities na nakarehistro. Ngunit para kay Senate Electoral Reforms Committee Chairman Senator Aquilino Pimentel III, dapat maghinay-hinay muna ang COMELEC sa planong ito. Still, I'm sticking to my original position or recommendation to abandon mall voting. Kung kukunti lang din naman na magbe-benefit, why invite controversy, why invite even a case to question the legal basis for mall voting? Para sa mambabatas, marami ng problema ang COMELEC na dapat pagtuunan ng pansin. Unang inanunsyo ng poll body na 6 sa 7 miyembro ng ONBank ang pabor sa ideya ng mall voting. Nakapagsagawa na rin ng mga public hearing ang COMELEC hinggil dito. Ngunit wala pang pinal na desisyon ang ahensya kung itutuloy nito ang proyekto. Yung mall voting ginagawa natin hindi para sa mga politiko, kundi para sa ating mga botante. Kumbaga naghahanap tayo nga ng mga paraan at proseso para mapasabuti, mapasaginhawa, mapasaayos yung sistema ng ating pagboto. Samantala, kinwestiyon din ng senador ang sistemang ipinatutupad ng COMELEC na kailangang kapartido at kaapelyido ang papalit sa isang namayapang kandidato. Bakit ganon? We are changing the focus from party to family. Okay, Senyeres, he died before ballots have been printed. How come COMELEC is saying that is telling their party na the substitute must have the same surname? Mali pa rin. Sinulatan na ni Pimentel ang COMELEC hinggil dito. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Sa iba pang balita, pinagtibay sa katatapos na ASEAN-US Summit na dinaluhan ni Pangulong Benigno Aquino III ang mapayapang pagresolba sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Samantala matapos ang summit, kaagad naman nagtungo si Pangulong Aquino sa Los Angeles para naman sa kanyang working visit. Ito ang balita ni Christy Rosacilla. Matapos ang pagdalo ni Pangulong Benigno Aquino III sa 2-day ASEAN-US Summit sa Sunnylands, kaagad itong nagtungo sa Los Angeles bilang simula ng kanyang working visit. Pinagtibay sa katatapos lamang na summit ang resolusyon para sa mapayapang solusyon sa territorial dispute sa West Philippine Sea. Nakasaad sa joint resolution ng mga bansa sa ASEAN at United States na dapat na daanin sa legal at diplomatikong paraan ang pagresolba sa agawan sa teritoryo batay sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Napagkasundoan rin ng mga ASEAN leader at kinatawan ng US ang pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at maritime security sa rehiyon ng ASEAN, gayon din ang pag-iral ng freedom of navigation at overflight sa West Philippine Sea.
We will continue to help our allies and partners strengthen their maritime capabilities, and we discussed how any disputes between claimants in the region must be resolved peacefully through legal means, such as the upcoming arbitration ruling under the UN Convention of the Law of the Seas, which the parties are obligated to respect and abide by. Bukod sa West Philippine Sea issue, napagkasundoan din ng mga ASEAN leader at ni US President Barack Obama ang paglaban sa terorismo at banta ng climate change. Bago magtapos ang summit, isang traditional photo-op ang isinagawa. Ngayong hapon ay kabi-kabilang business meetings ang dinuluhan ni Pangulong Aquino dito sa Los Angeles. Kabilang narito ang meeting sa Walt Disney International, Western Digital Corporation at Enterprise Growth Solutions ACOM. Nagsalita rin ang Pangulong Aquino sa harap ng Los Angeles World Affairs Council. Bukas ng umaga ay magpapaunlak ng interview si Pangulong Aquino sa World Policy Institute sa Loyola Marymount University kung saan bibigyan din siya ng Honorary Doctor of Humane Letter Degree dahil sa kanyang dedikasyon sa bansa. Bago tumulak pa uwi ng Pilipinas, makikipagpulong muna ang Pangulo sa mga Filipino community sa Hilton LAX bukas ng gabi. Mula rito sa Los Angeles, California, Christy Rosasia, UNTV News Worldwide. Samantala, naniniwala naman ang Malacanang na dapat ituloy ng susunod na administrasyon ang paglutas sa isyu ng agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Bineberipika pa ng Malacanang ang ulat na naglagay ng missile ang China sa isang isla sa West Philippine Sea. We continue to monitor the situation there. We're looking for verification on the reports that China has established or set up missiles there. So again, we'd like to emphasize that it would not be the interest of any nation, considering that a large percentage of trade happens in our seas, to exacerbate the situation or to where tensions may arise. Naniniwala ang Malacanang na dapat ipagpatuloy ng susunod na lider ng bansa ang mga hakbang ng Administrasyong Aquino upang maipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Even in spite of the fact that we are in a transition where we'll have a new leader by the start of July, I think the successor would continue the policies that we've started. Inaasahan sa second quarter pa ng 2016 lalabas ang ruling ng Permanent Court of Arbitration sa kasong isinampa ng Pilipinas laban sa China kaugnay ng isyu ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Binigyang diin ng Department of Budget and Management na walang pinapaboran at wala rin pamumulitika sa paglalaan ng budget sa mga local government units sa ilalim ng bottom-up budgeting program. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Nilinaw ng Department of Budget and Management o DBM na walang halong pamumulitika ang pag-allocate ng budget sa ilalim ng Bottom-up Budgeting Program o BUB. Inakusahan kamakailan ng United Nationalist Alliance o UNA ang Liberal Party ng panunuhol di umano sa mga botante gamit ang BUB program na linaanan ng 24.7 billion pesos ngayong taon. Ayon sa UNA, umabot sa 10 probinsya ang nabigyan ng 27% ng BUB budget at karamihan sa mga ito ay mga vote-rich province. Sagot dito ni Presidential Spokesperson Secretary Edwin Lacerda. Ang daming mga anekdota, testimonials na nagsasabing nakatulong sa amin ang BUB. Ibang mentalidad ng mga taga-Binay Camp eh. Sa kanila, ang tawag doon, binabribe daw yung barangay. Suhol sa barangay. Kung matino kang tao, ma-realize mo, nakakatulong yun. Sinabi naman ni Secretary Butch Abad, performance-based ang pagtukoy kung magkano ang i-allocate sa kada munisipalidad, syudad o probinsya sa ilalim ng BUB. Kung sisirain namin yon dahil lang sa partisanship, then the program itself will lose its credibility. Dagdag pa ni Abad na nag-umpisa ang BUB noon pang 2013 na may budget allocation na mahigit 8 bilyong piso. Sa 24.7 billion pesos na inilaan para sa taong 2016, 11 billion pesos ang tiyak na mapupunta sa mga proyekto o programa ng may mahigit 1,500 na syudad at munisipalidad.
Paliwanag nito, nagkakaroon ng malaking Internal Revenue Allotment o IRA ang isang lugar kapag malaki rin ang kinita nito. Ang maliliit na kita, maliit din ang IRA, kaya kulang ang budget ng mga ito sa pagpapatupad ng mga programa o proyekto. Dati dumadaan pa sa National Government Agencies ang BUB budget na siyang magbibigay naman sa mga LGU. Ngunit ngayong taon, diretso na ito sa mga LGU. What we want to do now is make the budget more reflective of what the people on the ground feel as their priorities. Sa ngayon ay pinag-aaralan na rin ng pamahalaan kung bibigyan ng sariling budget ang mga barangay para sa pagpapatupad ng mga programa o proyekto. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Nagpahayag naman ng pangamba ang Migrante International na mawalan ng trabaho ang libo-libong OFWs dahil sa energy crisis sa Saudi Arabia. Ito ang balita ni Grace Cassin. Pinatotohanan ng overseas Filipino worker na si Hil Saludo ang epekto sa kanila ng energy crisis sa Saudi. Ayon kay Saludo, libo-libo ang mga Pilipinong natanggal sa trabaho mula sa malalaking kumpanya sa Saudi Arabia. Nakakuha rin ito ng kopya ng memorandum ng isang kilalang kumpanya sa Saudi na Bin Laden Company at nakasaad dito ang nasa 15,000 trabahador na kanilang aalisin. Hanggang ngayon po, may limang buwan. May limang buwan na nagiging nakakapagod. Hindi rin na-renew ang kanilang mga residence permit. Ang mga matagal na servisyo sa Saudi Arabia ay hanggang ngayon granted dahil hindi sa kanila yung service benefits na dapat nilang makuha. Si Rodel Presiana ay natanggal sa trabaho sa Saudi at dahil walang ibang kumpanyang mapasukan, nagdesisyon siyang umuwi ng bansa. Sinabi ng company ko, wala na tayong ganong project. Halos dun sa company namin, yung mga kasamahan ko, mga engineer, mga Filipino workers, halos ang nawala na ron ay 75%. Ayon kay Migrante International Chairperson Gary Martinez, tinatayang nasa 50,000 OFW sa Saudi Arabia ang maaaring mawala ng trabaho sa Marso. Ilan sa mga ito ay ang mga nagtatrabaho sa construction company at ilang buwan na umanong hindi pinapasweldo. Kaya nananawagan ito sa pamahalaan na bigyang prioridad ang mga OFW na nanganganib mawalan ng trabaho. Hindi pa sila umuwi dahil nga yung nangyayari nga pagpapay nila ng labor cases. Tapos ang magpapatagal niyan, walang malinaw na assistance para dito sa mga labor cases na ino-offer din naman ng gobyerno. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Edwin Lascerda, ginagawa ng pamahalaan ang lahat upang matiyak na mabibigyan ng tulong ang mga OFW na maapektuhan ng krisis sa Middle East. Whatever the case may be, the Philippines has been preparing for this. Department of Labor and Employment Secretary Linda Baldos has already made certain statements, proactive statements on making sure that our OFWs will find some assistance by way of looking for alternative markets, by way of livelihood assistance if in case they decide to come home here. Grace Cassin, UNTV News Worldwide. Samantala, binigyan ng hanggang 1 taong grace period ang mga Filipino architects at engineers sa Qatar para magparehistro at maipagpatuloy ang kanilang mga trabaho sa bansa. Ito ang balita ni Ramil Ramal. Nagpalabas ng circular ang Embahada ng Pilipinas sa mga Filipino engineers at architects dito sa Qatar upang tumugon sa pulisiya ng bansa na magparehistro bago ang itinakdang deadline. Sa statement ng Chairman of the Engineers ng Urban Planning and Development Authority ng Qatar o UPDA, 6 na buwan hanggang 1 taon ang ibinigay nitong grace period upang makapagparehistro. Ayon sa Qatari Law No. 19 of 2005, nire-require nito na magparehistro ang mga engineers at architects sa Urban Planning and Development Authority upang makapagpatuloy na makapagtrabaho sa bansa. Kinakailangan rin na may 12 years basic education o may kabuuang 16 years of education upang makwalify bilang isang professional worker. Ngunit ang Pilipinas ay may 10 years basic education lamang at kung idagdag ang 5 years sa engineering, ay kulang pa rin ang 1 taon sa hinihinging 16 years of education ng Supreme Council. Ngayong 2016 lamang ang full implementation ng 12-year basic education sa Pilipinas. Kailangan rin na-graduate ang mga ito sa 92 accredited schools ng UPDA at dapat rin nakapasa sa PRC licensure exam. Kung pasado na sa mga requirements na ito,
maaari na siyang mag-exam ng kahit hanggang 4 na beses upang maging isang professional worker sa bansa. Ayon kay Commission on Higher Education o CHED Chairperson Patricia Licuanan, seryoso at dapat sundin ng ating mga kababayan ang panuntunan na ito ng gobyerno ng Qatar. The Qatari government is very serious about implementing this law. Isa sa engineer Joseph Bismanos na naghahanda na ng kanyang mga requirements para makapag-exam at makapagparehistro sa Urban Planning and Development Authority. Magandang balita po dahil na-extend po yung grace period. Akala po namin hanggang January 31 na lang yung registration. So ngayon po on process na po yung application ko for examination ng UPDA. Nangako naman ng suporta si Philippine Ambassador to Qatar Wilfredo Santos sa ating mga Filipino engineers at architects dito sa Qatar. Rest assured that our Filipino engineers and architects will continue to receive the support of the Philippine government through the embassy and of course through our agencies back home in Manila. Sa tala ng Department of Labor and Employment, aabot ng 12,000 Pilipinong architects at engineers ang kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Qatar. Mula rito sa Doha, Ramil Ramal, UNTV News Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Premium Airport Bus Service sa Ninoy Aquino International Airport magsisimula ng bumiyahe bukas. Pagbabawal ng pangangampanya sa mga graduation ceremony muling ipinaalala ng Department of Education. Senator Lito Lapid, hinihiling sa Sandigang Bayan na i-dismiss na ang graft case laban sa kanya. Nagbabalik ang ito ang balita. Alamin natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa EDSA Nia Road, itong balita ni Monokson Live. Mon, kamusta na dyan? Magandang hapon, Attorney Reg. Sa mga kababayan natin na pupunta po ng Pasay, partikular dyan sa may South area, medyo magkakaproblema na po tayo, lalo na po kung kayo ay malapit na sa may Cubao area. Pero dito sa Nia Road, medyo malawag po ang dayo ng mga sakyan. Tingnan natin ang sitwasyon ng traffic. Itong area na ito ay ang northbound lane ng Nia Road at sa ngayon ay wala po masyado maging problema, lalo na po sa mga pupunta ng Balintawak at ng Monumento. Magkakaroon lamang po tayo ng problema dyan sa may area ng Muñoz, northbound lane. Mula pa lamang dyan sa may North Avenue, sa may tapat po ng SM North Ave ay medyo nagkakaroon na po ng kaunting problema. Sa daloy ng mga sasakyan, mabagal na po maging dyan malapit po sa may Congressional. Pero matapos po niyan, magiging maluwag naman po ang daloy ng mga sasakyan tuloy-tuloy hanggang sa may Balintawak at dyan sa may Monumento. Ang problema, itong mga papunta ho ng Pasay area at ng Makati, dahil dyan pa lamang po sa may Cubao ay mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa may tapat ng Campo Crame, dyan sa may Santolan, Annapolis, lalo na po itong area going po ng Ortigas. Medyo mabagal po ang galaw ng mga sasakyan. Sa mga pupunta ho ng Pasig area, partikular dyan sa may Rosario, ito pong service road going po ng Ortigas, slow moving na po, moderate to heavy traffic hanggang sa may kanto po ng Meralco Avenue. Subalit sa mga didiretso po ng South, dyan pa lamang po sa may area ng Mega Mall, mag-uumpisa pong bumagal ang flow ng traffic hanggang dyan po sa may area ng Crossing, sa may Boni at sa may area po ng Guadalupe. Itong area naman ng Makati sa may tapat ng Buendia, EDSA at EDSA Ayala, mabagal din po sa oras na ito. Ngunit makalagpas naman po ng Ayala ay medyo luluwag po ang flow ng traffic, partikular ito pong Magallanes Interchange, doon po sa mga pupunta ng South Luzon Expressway, wala akong problema sa oras na ito. Subalit, doon po sa mga magtutungo ng Taft area, mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan sa may tapat ng Evangelista at dyan sa may Malibay going po ng Taft. Sa babalik po ng Quezon City, magmula po dyan sa may MOA, traffic na po pagtawid ng Ross Boulevard hanggang sa may Taft area, hanggang dyan sa may Malibay going po ng Magallanes Interchange, slow moving po, tuloy-tuloy hanggang sa may area na po yan ng Makati, partikular itong Ayala, Buendia, Guadalupe at yung Mandaluyong area po, partikular yung Pioneer Boni Crossing at hanggang sa may Ortigas area. Luluwag lamang po yan, makalagpas po ng Cubao, partikular dito sa may Mega Q-Mart sa may Kamuning.
Paalala po sa ating mga kababayan na ngayon po ay araw ng Miyerkules hanggang mamayang alas 7, bawal po sa mga lansangan ang mga sasakyang may plate number nagtatapos sa number 5 at sa number 6. Yan ang ating traffic update. Balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Monokson. Nagulat ng live mula sa Edzania Road sa Quezon City. Sa ibang balita, magsisimula na bukas ang operasyon ng Premium Airport Bus sa Ninoy Aquino International Airport Complex. Nagbabalik si Monokson. Bukod sa mga taxi at rent-a-car, magsisimula na ring mag-operate bukas ang Premium Airport Bus ng Department of Transportation and Communication sa Ninoy Aquino International Airport. Ang Premium Airport Bus ay kayang magsakay ng 24 na pasahero at mayroon itong closed-circuit television camera, global positioning system at Wi-Fi facility. 300 pesos ang flat rate sa premium bus at maaaring magbayad ng cash o gamit ang credit card at iba pang payment service. Magkakaroon rin ng automated fare collection system na pwedeng magamit para sa online advance booking. Especially for foreign passengers, kung gusto niya ng credit card, pwedeng gamitin. Para doon sa magta-top card, we're opening up all these things even for yung mga existing top card, no? Ayon sa LTFRB, maaari pang magbago ang halaga ng pasahe, depende sa feedback ng mga pasahero. We are willing to make adjustments if later on makita na mas kailangan nating ibaba for affordability and reasonableness ng pamasahe natin. Magkakaroon naman ng booking center ang premium bus sa mismong airport, sa mga bus stop, sa shopping malls at sa hotels. Nabigyan ng prangkisa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga airport bus na may dalawang ruta, ang Ross Boulevard na dadaan ng Mall of Asia at Makati Central Business District. Nagtalaga rin ng mga unloading area para sa premium bus, partikular sa mga shopping mall at hotel na madadaanan ng ruta. Nakipag-partner ang DOTC sa Air 21 at Mercedes-Benz para sa premium bus na may tuturing na first class bus. Bukas ay 7 bus ang bibiyahe habang sa Mayo ay darating ang 21 Mercedes-Benz bus. Sa Hunyo, inaasang makukumpleto na ang 42 premium bus. Hanggang ngayon ay makikita pa rin ang mahabang pila ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3 dahil sa naghihintay sila ng mga taxi. Ayon sa NIA, hindi naman daw kulang ang mga taxi. Subalit ang problema, natatagalan lamang bumalik ang mga ito dahil naipit ng traffic sa Metro Manila. Iba-iba ang reaksyon ng mga pasahero sa premium bus. Okay naman siguro. Kasi hindi naman ako palagi dito minsan. Hindi po siguro. Kung mag-aano lang kami ng taxi, mas makakamura pa kami. 200 lang sa amin eh. Kalaunan ay magdadagdag ng ruta ang LTFRB papuntang South Alabang area. Mon Hokson, UNTV News, Worldwide. Muling nagpaalala ang Department of Education o DepEd hinggil sa mahigpit na pagbabawal sa pangangampanya sa mga eskwelahan ng mga kumakandidato sa nalalapit na 2016 elections. Ito ang balita ni Joan Nano. Muling nakiusap ang Department of Education sa lahat ng mga kandidato sa May 2016 elections na huwag gawing campaign sortie ang mga graduation rights. Batay sa DepEd Order No. 10 Series of 2010 o ang Clean Schools, Clean Elections Program, ipinagbabawal ang paglalagay ng anumang election materials gaya ng posters, tarpaulins at banners sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Ayon kay DepEd Secretary Armin Luistro, ang mga ganitong uri ng okasyon sa mga paaralan ay hindi angkop na lugar upang ihayag ng mga kumakandidato ang kanilang mga plataporma. Hinihingi ko na tanggalin kung merong mga tarpaulin sa labas ng mga eskwelahan, mag-uumpisa na yung graduation, wag naman kayo mag-imbita ng politiko na mamumulitika. Bukod pa rito, hindi rin maaaring magsagawa ng anumang election-related activities gaya ng mga political rallies at public meetings sa mga eskwelahan sa mga araw na may pasok ang mga estudyante. Samantala, kumpiyansa naman ng DepEd na sakali mang aprobahan ni Pangulong Benigno Aquino III ang pagsasabatas ng Election Service Reform Act, ay maraming bilang pa rin ng mga guro ang voluntaryong gaganap bilang mga miyembro ng Board of Election Inspector ngayong nalalapit na eleksyon. Sa darating na Marso 1, sisimulan na ng COMELEC ang training sa mga guro na magsisilbing BEI, tuturuan at sasanayin ng mga ito sa paggamit ng vote counting machines.
Sa huling report ng DepEd mula sa mahigit 600,000 public school teachers, sa ngayon ay nasa mahigit 200,000 na ang nag-commit upang umakto bilang miyembro ng BEI. Tiniyak rin ng DepEd na nakausap na nila ang mga guro na magsisilbi sa mismong araw ng halalan hinggil sa mahigpit na pagbabawal ng pamumulitika. Ang aking reminder sa mga superintendents natin, huwag kayong makisali sa gulo ng politika kasi ang trabaho ng DepEd ay masigurado with COMELEC na credible, clean, honest yung elections natin. Joan Nano, UNTV News Worldwide. Tiniyak ng Zamboanga City Electric Cooperative o ZAMCELCO na may sapat na supply ng kuryente sa lugar sa darating na halalan. Samantalang magtutulungan naman ang Philippine National Police at Philippine Army sa pagtugis sa mga private armed group sa lalawigan ng Masbate. Mula sa iba't ibang panig ng bansa, ito ang balita. Pinawi ng Zamboanga City Electric Cooperative o ZAMCELCO ang pangamba ng publiko sa posibleng kakulangan sa supply ng kuryente lalo na ngayong darating na eleksyon. With regards to our power situation sa Zamboanga City, meron tayong available mga power supply. When we come into contract with the WMPC of 50 megawatts, sufficient na yung supply natin dito. Sa kasalukuyan, umaabot na sa mahigit 100 megawatts ang kabuuang supply ng kuryente ang natatanggap ng ZAMCELCO mula sa kanilang mga supplier. Mas malaki ito sa peak demand ng lungsod na umaabot lamang sa 86 hanggang 92 megawatts. Bagamat sapat ang supply ng kuryente, nilinaw naman ng ZAMCELCO na posible pa ring magkaroon ng power shutdown kung aatakihin ng mga rebelde ang mga tower ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Pagtutulungang buwagin ng Philippine Army at Philippine National Police ang mga private armed group na ginagamit umano ng mga kandidato sa lalawigan ng Masbate sa nalalapit na halalan. Ayon kay South Luzon Commander Lieutenant General Ricardo Visaya, inatasan na ang 9th Infantry Battalion at ang Regional Special Task Group na tugisin ang mga private armed group sa lalawigan. Meron kami listahan na alleged are not private armed groups. But we have to confirm na ang bato. At ginagamit ng politiko. Kaya sabi ko sa kanila, bakit? Lalabas-labas, nagbibit-bit ng baril yan dahil ang instruction ko sa mga tao ko, lahat ng mga ano dyan, nakikita na ano dyan, are illegal. Pasok sa Category 1 ng election hotspot ang Masbate dahil sa presensya ng mga armadong grupo at mga dating kaso na mahigpit na political rivalry at pag-ooperate ng New People's Army. Sa ngayon ay nasa 1,700 sundalo at pulis ang magkatuwang sa pagkapatrolya sa lalawigan. Samantala, magde-deploy pa ng karagdagang puwersa ang AFP at PNP sa Masbate upang tumulong sa pagmamantinin ng katahimikan at kaayusan sa darating na halalan. Kasama ang Zamboanga News Team, Jerry Galicia, UNTV News, Worldwide. Hindi natuloy ngayong araw ang presentasyon ng ebidensya ng prosekusyon sa bail hearing ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Roderick Mendoza, live. Roderick. Monica, nagkaroon nga ng kalituhan kanina sa pagdadala kay Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino dito sa Quezon City Regional Trial Court. Kaya ang resulta hindi nakarating sa pagdinig kanina itong si Marcelino at hindi natuloy ang presentasyon ng ebidensya ng prosecution. Sa halip na sa PNP Anti-Illegal Drugs Group ay sa BJMP sa Camp Bagong Diwa ipinadala ng korte ang subpoena upang iharap sa korte si Marcelino kaya't hindi ito nasunod. Dahil dito ay isinulong naman ng mga abogado ni Marcelino na ilipat ang kustodiya nito sa NBI o kaya sa Philippine Navy. Bilang tugon ay maglalabas ng resolusyon bukas si Judge Lynn Ebora Cacha kung pagbibigyan o hindi ang hiling ni Marcelino na mailipat siya ng kulungan. Itinakda naman ngayong Biyernes ang susunod na pagdinig sa petisyon ni Marcelino na makapagpiyansa habang sumasailalim sa preliminary investigation sa Department of Justice sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. 3 testigo ang ipepresenta ng prosecution sa susunod na pagdinig na kinabibilangan ng forensic
chemist at ang investigador at pulis na umaresto kina Marcelino. Naharap nga itong sina Marcelino at ang Chinese national na si Yan Yishu sa kasong possession, manufacturing at conspiracy to manufacture illegal drugs kaugnay nga ng pagkakahuli sa kanila doon sa isang raid sa Shabu Laboratory sa Santa Cruz, Maynila nitong nakaraang buwan. Kaya sila ay dumulog dito sa Quezon City RTC upang makapagpiyansa at pansamantalang makalaya habang sumasailalim sa preliminary investigation ang kanilang kaso sa Department of Justice. Monica. Maraming salamat, Roderick Mendoza, live na nag-uulat mula sa Quezon City. At sa ibang balita, nais naman ni Senator Manuel Lito Lapid na i-dismiss na ng Sandigan Bayan ang kasong graft dahil nilabag umano ng ombudsman ang kanyang karapatan. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Hiniling ni Senator Manuel Lito Lapid sa Sandigan Bayan na i-dismiss na ang kasong graft na isinampa ng Office of the Ombudsman laban sa kanya noong nakaraang taon. Kaugnay ito ng 728 million pesos na fertilizer fund scam na di umano'y kinasangkutan ni Lapid taong 2004 noong governor pa siya ng Pampanga. Sinabi ni Lapid na nalabag ang kanyang karapatan sa mabilis na pagtatapos ng kaso o speedy disposition of the case dahil inabot ng 3 taon ang investigasyon ng ombudsman. Ayon kay Lapid, hindi maaring idahilan ang umano'y maraming papeles at ebidensya na pinag-aralan pa dahil tanging ang complaint lang naman na isang pahina at may enumerated annexes lamang ang tinignan. Dagdag pa nito, hindi rin pwedeng sabihin ng prosecution na hinintay pa ang counter affidavit ng ibang akusado dahil 2012 pa lang ay naipasa na ito. Giit ni Senator Lito Lapid, dahil 2004 pa nangyari ito, malaki ang posibilidad na hindi na maalala ng mga testigo ang detalye sa pangyayari at maaaring hindi na rin available ang mga dokumentong kinakailangan para sa kaso. Inihayag rin ng senador na hindi rin siya nabigyan ng mga dokumentong kinakailangan niya upang depensahan ang sarili sa korte. Dahil sa mga dahilang ito, nanindigan si Lapid na dapat isantabi na lang ng korte ang kanyang kaso at huwag na ito ituloy sa paglilitis. Samantala, habang hinihintay pa ni Lapid ang sagot ng korte, humiling muna ito na payagang makapunta sa Germany sa March 9 hanggang 13 upang dumalo sa isang tourism event ng Department of Tourism. Aniya bilang head ng Senate Committee on Tourism, kinakailangan na naroon siya dahil mahigit 80 bansa ang dadalo rito. Joyce Balancho, UNTV News, Worldwide. at 77 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Mga kandidato sa darating na halalan, hinikayat na bigyang pansin ang karahasan sa mga lumad sa Mindanao. Potensyal ng Pilipinas na makipagsabayan sa global aviation industry, ipinamana sa aerospace exhibit sa Singapore. Sa pagpapatuloy ng ito ang balita. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, kamusta ang palibot ng Philippine Area of Responsibility o PAR? Magandang gabi, Tony Regit, sa ating mga kasambahay. Sa ngayon, wala pang nakikita na panibagong bagyo o LPM Pag-asa. Mula pa ito nung buwan ng Enero hanggang ngayon, wala pa rin nabubuo, Tony Reggie. Pero ayon sa Pag-asa, ngayong buwan ng Pebrero ay maaaring merong mabuong isang bagyo na papasok sa Philippine Air Responsibility. Tony Reggie. Sige Ray, bigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong tinatawag pa rin natin na amihan na nakaka-apekto ngayon sa may northern hanggang sa central Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, dahil po dyan sa tinatawag naman natin na tail end of a cold front, ay naapekto nito ang Bicol region, makakaranas po dyan na mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Samantalang yung Cagayan Valley, Aurora,
ay makakaranas din po ng mahinang mga pagulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Central Luzon, kasama na po ang Ilocos Region at Cordillera. Meron din po papulupulong mahinang mga pagulan. At ang Science Garden sa Quezon City, bukas po, maaaring maitala ang temperaturang 31 degrees Celsius. Sa Tuigaraw po, 30, sa Baguio 13 to 23 at sa may area po ng Puerto Princesa sa Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Ang area po ng Eastern Visayas, yung Samar at Leyte, makakaranas din po ng makulimlim na lagay ng panahon at light to moderate rains. Yun naman pong Cebu at buong Central Visayas and then yung Panay at Negros Island ay makakaranas po ng magandang lagay ng panahon, pero may tsansa na magkakaroon po ng isolated thunderstorms. Sa Iloilo City hanggang 32 degrees Celsius ang maaari pong maitalang temperatura bukas, while sa Metro Cebu at dito sa Tacloban City hanggang 31 degrees Celsius. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawari ng area po ng Mindanao at makakaranas po dyan ng magandang lagay ng panahon, pero may tsansa pa rin, may ilang mga lugar magkakaroon po ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Cagayan de Oro City hanggang 31 degrees Celsius ang maaari pong maitalang temperatura. Metro Davao is 33 and Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 6:19 a.m. at ang pong sunset, 6:01 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Umapila ang ilang kaanak ng pinaslang na lider ng Lumad sa Mindanao na pansinin naman ng mga kandidato sa nalalapit na halalan ang karahasan sa mga lumad. Umaasa rin sila na mareresolba ni Pangulong Aquino ang nasabing insidente bago matapos ang termino nito. Ito ang balita ni Brian De Paz. Hustisya para sa mga pinaslang na lumad sa Mindanao. Ito ang patuloy na panawagan ng ilang kaanak ng mga lumad na biktima ng pagpatay noong nakalipas na taon. Anila dapat masolusyonan sa lalong madaling panahon ang nasabing insidente bago matapos ang Aquino administration. Na naman po, bago ka bumaba, matignan nyo o mapansin nyo ang kalagayan namin ng mga lumad at yung mga simpleng 5 demanda namin. Sana po ay masagot ninyo yung simpleng paghuli sa 3 mga kriminal, pag-pull out ng 75th IB sa Caraga. Ayon sa Secretary General ng Karapatan na si Tina Palabay, wala pa ring malinaw na desisyon ang Department of Justice kaugnay sa mga sospek sa pagpatay sa mga lumad. Ang sabi po ng Department of Justice, and we want to be transparent about this, even if they said it's a private meeting, but we met with them nung November dito po sa Manila. Ang sabi nila, hindi takot daw ho yung pulis na arestuhin itong mga to. Sagot naman rito ng Malacanang, any crime is going to be being investigated, and if perpetrators have been identified, we will follow through the judicial process. Samantala, isang exhibit ang ginawa ng ilang visual artist upang alalahanin ang mga lumad. What I just wish for is that also other Filipinos will value the lumad, the indigenous people. Bukas po meron kaming exhibition sa UP Campus Diliman. Alas 2 ng hapon sa Bulwagan ng Dangal sa may UP Main Library. Pinasalamatan naman ng Lumad Advocates ang investigasyon ng Senado noong 2015 kaugnay sa pagpatay sa mga lumad leader sa Caraga Region. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Nanatili sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang sugatang menor de edad na kasama ng rebelding NPA ng makaengkwentro na militar kamakailan. Ito ang balita ni Joey Domingo. Patuloy na kukupkupin ng Department of Social Welfare and Development ang batang sugatan na kasama ng New People's Army sa isang engkwentro sa militar kamakailan lang sa Sitio Puspor, Barangay Napnapan, Davao del Norte. What we call him is as a child soldier, ma'am, because as far as we know, he actively participated with the NPAs. No? So it was also based on his revelation that he told us that he was a member of the NPA. Itinuturing ng DSWD na biktima ang bata ng armed conflict.
kahit na ano pang sabihin sa NPA man or sa military, biktima pa rin siya, di ba? Protection ang kailangan ng bata. The child was not arrested. He was just being rescued and provided assistance by the military and the government troops. Pagkatapos ng admission ng bata sa Southern Philippines Medical Center o SPMC, ay ibinigay ng militar ang kustodiya nito sa DSWD na agad namang nagbigay ng psychological support, interview at intervention, kasama na pati sa lola nito. Meron pang isang bala na dapat kunin. So, nasa hospital pa rin ang bata. Nais ng DSWD na manatili ito sa kanilang kustodiya upang magkaroon sila ng monitoring sa kondisyon ng bata. Sa kasalukuyan ay binibigyan ng assistance ang pamilya nito. Ilalagay sa temporary shelter ang bata pagkatapos magamot. Bago makabalik sa sariling pamilya at sa normal na pamumuhay ay kailangan muna makapasa ang bata at ang pamilya nito sa assessment at reassessment na gagawin ng DSWD at ng iba pang ahensya ng gobyerno. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News Worldwide. Alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Javier. Salamat, Atty. Reg. Napatalsik ni Guido Pelia ng Argentina si number 4 seed John Isner sa opening round ng Rio Open. Bago nagawa ito ni Pelia, kinailangan niyang burahin ang 31 aces ni Isner at maitala ang 7-6, 5-7, 7-6 upset victory. Si Pelia ay world number 12 sa Emirates ATP rankings at ranked number 71 sa mundo. 17% lamang ang napagwagihan ng 25 years old na si Pelia sa first serve ni Isner, ngunit nakahanap ito ng daan tungo sa kanyang panalo. Isa ang Pilipinas sa exhibitors ngayong taon sa Singapore Air Show 2016. Ang paglahok ng bansa sa exhibit ay naglalayong makahikayat pa ng mga mamumuhunan na tatangkilik sa Pilipinas bilang isang industry partner. Ito ang balita ni Jello Alejandro. Formal nang binuksan ang 2016 Singapore Air Show, ang isa sa pinakamalaking aerospace exhibit sa buong mundo, kung saan nagsasama-sama ang naglalakihang aerospace company sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang unang taon na nakilahok ang Pilipinas bilang exhibitor kung saan 10 kumpanya mula sa Philippine Aerospace Industry ang nakiisa. Ayon kay John Lee, President ng Aerospace Industries Association of the Philippines, isang magandang pagkakataon ito upang maipakilala ang kakayahan nito sa larangan ng aerospace maintenance and spare parts manufacturing, dagdag pa ang dekalidad na serbisyo ng manggagawang Pilipino. We have the most adaptable people around, most innovative. So investments in the Philippines are coming in and we are filling the gaps. Ayon naman kay Consul Glenn Peñaranda, nararapat samantalahin ng Pilipinas ang lumalakas na industriya ng aviation sa global market dahil hindi naman may kakaila ang galing ng Pilipino sa ganitong larangan. So there's a big demand for technical people, no? In all of these areas, I think the Philippines has something to offer. 3 aspeto ang itinatampok ng Pilipinas sa air show. Una ay ang parts manufacture, ikalawa ay maintenance, repair and overhaul o MRO systems, at ang pagpapakilala ng aviation school sa Pilipinas kabilang ng Aviation School Association of the Philippines at ang PATS College of Aeronautics. Isa sa mahalagang conferences na magaganap ngayong linggo ay ang summit sa pagitan ng commercial at government delegations patungkol sa mahalagang partnership sa larangan ng aviation industry. Mula rito sa Singapore, Jello Alejandro, UNTV News Worldwide. At yan ang ating balita sa sports ngayong gabi. Ako po si Thalia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita.